Good afternoon mga ka-sports! After a long period of healthy activity, for a short break, I'm here sa Manila Ocean Park para ipakita sa inyo ang kagandahan ng ilalim ng ating karagatan. Halika kayo, samahan niyo ako. Pasok tayo sa loob. Nandito tayo ngayon sa entrance ng Manila Ocean Park. At ang lugar na to ang tinatawag nila na Agos or Flow, kung saan makikita natin ang mga freshwater animals. Example, katulad ho nito na stingray. Sa Tagalog, tawag ho natin dyan ay pagi. And ito po naman mga to ay Oscar. Sa Tagalog ho, ang tawag natin ay kapamilya ng tilapia. Punta ho naman tayo sa kabila. Ngayon po, nandito kami ngayon sa second level ng Agos. At sa likod ko po, ang napakagandang waterfall. And dito po naman sa bandang kaliwa, makikita nyo ang tinatawag na red paku. Yan po ay kapamilya ng piranha. Ngunit, ang kaibahan nga ho niyan, ang kinakain nila ay plant. Unlike yung piranha po, carnivorous. Andito na ho tayo ngayon sa third level ng Agos, ang tinatawag na brackish. Ito po ang connection ng freshwater at saka salt water. Pasok po tayo. Ang bahura po is yan po yung tinatawag na sa wikang Ingles na reef. So lahat po ng animals doon or yung mga fish natin is makikita po sa coral reef area. At proud ko pong sinasabi na lahat po ng animals na yon ay nakuha po dito sa atin sa Philippine water po. Lahat po sila. And also, yung mga corals natin doon is fabricated but non-toxic naman po sila. Kasi ang reason why, because we don't have real corals, because we don't have sunlight to provide them. And aside from that is, most of the corals right now are endangered. So we are not allowed to put the corals on the exhibit. So ngayon, nandito po tayo sa laot. So ang laot naman po is yung tinatawag ng fishing ground. Lahat po ng makikita dito. Napakagandang tanong po yan. Pero ang ibig sabihin po nito is, lahat po ng animals dito is edible, meaning makikita po natin to sa market. Ito naman po yung buhay na karagatan namin. This is actually the main attraction of the Oceanarium. This is our 25-meter long tunnel, which is 220 degrees. This is all the summary of the animals on the Manila Ocean Park as well. Next is the kalaliman or the deep sea. So kalaliman meaning all of the animals are found in the deepest level of the sea, which is meron po tayo rito barracuda. Meron din pong yellowtail barracuda. Yellowtail barracuda is sila po yung pinakamaliit na species ng mga barracuda. Pero ang behavior po nila is very aggressive, diver said. So pag mag-isa lang sila, ibig sabihin mag-hunting sila. Next area is our over the hang tank. We have different kinds of stingrays. Yan ang pinaka-highlight. Yeah. Meron din pong, ayan po, makikita nyo pong top view or yung pinaka-ilalim po ng mga stingrays. And also, meron din po tayong sharks or yung mga, ito po yung aming sharks tank. So, mapapansin nyo sa kanina, Matakot siya. opo, sa buhay na karagatan, wala po kayong nakitang shark. It is because we have separate tanks for them. But, yung shark po namin dito is less aggressive sila. Well, magandang hapon po ulit. Kasama po natin ngayon si Miss Liana Manubag, ang Senior Marine Biologist ng Manila Ocean Park. Hello, Miss Liana. Meron po ako mga katanungan para sa inyo. Ang una po ay, ano po ba ang pinaka-main objective kung bakit itinayo ang Manila Ocean Park? Actually po, ang Manila Ocean Park, tinayo siya para mapakita dito sa local and foreign tourists na we have these many kinds of fishes. Gusto naming i-educate ang mga tao sa ano yung mga klase, kung gaano karami, gaano kalawak yung cover ng fishes natin.
So basically, gusto namin una-una to ipakita sa kanila and then ipaalam sa kanila na everything is connected. From the top of the mountain to the bottom of the sea, connected yan because may tubig tayo. So kung ano ang mangyayari sa taas, sa mga bundok, kung pinuputol natin ang mga puno, magiging affected talaga, lalo-lalo na ang mga coral reefs natin. Paano nyo po naman na-preserve ang mga underwater life forms na nandito ngayon? Actually po, mini-maintain namin sila since we are an aquarium. Ini-ensure natin na yung tubig is malinis. Pero alam niyo po ba na we are taking waters from Manila Bay. So objective din namin na ipakita na there's still hope for Manila Bay. So kailangan lang nating magtulungan, all aspects of the society, NGOs, government agencies, and then common people na sana wag magkalat, wag magtapon ng mga basura, wag mag-illegal fishing. So yun. And then, ini-ensure namin na yung mga isda namin dito pinapakain namin ng mabuti. Tinitingnan kung may mga sakit, ginagamot, binibigyan ng mga vitamins or mga supplements. Well, thank you very much, Miss Liana. Pwede nyo na hong imbitahin ng ating televiewers. Invite them to visit Manila Ocean Park. Iniimbitahan po namin kayo lahat, mga nanonood, na pumunta dito sa Manila Ocean Park. Gaya na po ng tagline namin, it's a deeper experience. Marami po yung makikita ibang isda. And then, sana mapulutan nyo ng aral dito na may mga fishes na kailangan natin i-preserve.